Actually, meron akong gusto ipakitang video sa inyo eh. Meron akong gusto ipakitang video sa inyo. Parang ano to, sa Oriental Mindoro. Teka ha. Kasi nakakaloka. Sobrang nakakaloka. Kasi yung ano na yon, yung personality daw na yon ay nangangarap tumakbo. Ayun. Sa Mindoro. Teka ha. Eto. Teka, papakita ko sa inyo. Ito na. So ganito ni unify ni Tambi ang mga politicians at aspiring politicians. Ginagawa niyang armas para sa kanyang Ayuda Nation. Ayan. Eto. Diyan. So, eto po, hindi ko po, kung makikita nyo po, ang nakalagay po sa bag ay Tingog Party List. Tingog po, Party List, ayan po ang asawa, butihing may bahay po ni Speaker Romualdez, na si Congresswoman Yeda Romualdez, ayan po siya, napakagandang babae, excuse me po, ayun. Si Congresswoman Yeda Romualdez, and si, of course, our House Speaker, Martin Romualdez. Sa totoo lang po, napakabait naman po nila sa atin. Isipin nyo, House Speaker ang nagabigay sa atin. Ay, nung dumating mga totoong ano po nandyan. So, eto po, hiningi ko po, kung makikita nyo po, ang nakalagay po sa bag ay Tingog Party List. Tingog po, Party List, ayan po ang asawa, butihing may bahay po ni Speaker Romualdez, na si Congresswoman Yeda Romualdez, ayan po siya, napakagandang babae, excuse me po, ayun. Si Congresswoman Yeda Romualdez, and si, of course, our House Speaker, Martin Romualdez. Sa totoo lang po, napakabait naman po nila sa atin. Isipin nyo, House Speaker ang nagabigay sa atin. Ay, nung dumating mga grabe yung panliling lang, no, na parang utang na loob mo na yung House Speaker ang tumutulong sa'yo at nagbibigay ng ayuda. Ay, napakaswerte naman natin na House Speaker. This lady is going to run as a mayor daw ng Pinamalayan. Tatakbo daw yan ng Pinamalayan. Nakita, grabe, no, sobrang kadiri, na parang ganito siya ma-convince ng mga tao, ng mga Pilipino, ng mga magiging ng nasasakupan niya if ever na manalo siya, na sana ay hindi. Biruin mo, sabi niya, biruin mo, House Speaker pa ang tutulong sa atin, ganyan. At magbibigay ng ayuda. Nakakadiri kasi, unang-una, hindi naman po trabaho ng House Speaker ang pagbibigay ng ayuda. Actually, kapag sila ay pamigay ng ayuda, nakakatakot po yun. Kasi ibig sabihin po, may agenda iyan. Dahil ang trabaho po ng House Speaker ay klarong-klaro. I-supervise ang mga committees sa House of Representatives, make sure na ang legislative agenda ay nasusunod, 'di ba? Make sure na merong healthy environment sa batasan, 'di ba? Make sure na merong output ang House of Representatives at make sure na sila ay nagkakaintindihan at merong proper na koordinasyon sa mga legislative agenda rin ng Pangulo. 'Di ba? Sabi ni Uncle Taco, nagmukhang subtle si Mar Rojas compared to Tambi. That is so true. Actually, sa totoo lang, si Mar Rojas, nagmukha siyang mas nagmukha siyang mas may dignidad kaysa dun sa mga nangyayari ngayon.
Unang-una, at least si Marojas nung natalo siya, tinanggap niya agad yung pagkatalo niya. Si Leni hanggang ngayon, hindi tinatanggap na talo siya, di ba? Pag hindi siya ganito ka-epal. Di ba? Epal siya nung eleksyon, pero hindi siya ganito ka-epal. Ayun. Katulad lang yan nung sinabi ni Jam Magno. Tiaw mo na, pwede man jay magtulungan sina Franz ka. Mismo. Ayun. Di nakakadiri, no? Di parang, hindi po, yung House Speaker po, sa totoo lang, wala siyang responsibilidad na gawin yan. So, kung ginagawa niya yan, nagpapamigay siya ng sangkaterbang ayuda sa kung saan-saang lugar, magtaka na po kayo, saan niya kinukuha yung pera? Bakit meron siyang budget para dyan? Diba? Kasi kung ano man yung pera at resources na meron ng House of Representative, dapat gagamitin niya yon sa kanyang legislative function. Ang pagbibigay ba ng ayuda ay part ng kanyang legislative function? Hindi po. So, ibig sabihin, kapag kayo nakakatanggap kayo ng sangkaterbang ayuda, galing dyan kay House Speaker, meron pong something na nangyayari. 'Di ba? Meron siyang ginagawa na hindi niya trabaho. Meron siyang kinakaing resources na hindi naman talaga dapat para sa kanya. Badge of corruption po yan. 'Di ba? Ba't may pera kayo pagkatapos dyan mo gagamitin? Diba? Tingin naman siya na taga-probinsya, patay gutom, sabi ni Alex Go. Totoo. Yan yung sinabi ng isang OFW na taga-Hong Kong eh. Si Ate Ria yata, yun o si Ate Joyce. Ayun. Yun sabi niya, tinatrato ka, yung ganitong klaseng politika na, and mind you sa totoo lang, effective kasi to yung ganitong klaseng panggagago na ginagawa ni Martin Romualdez at ng mga supporters ni Martin Romualdez. Itong ayuda mentality na to, ang goal lang talaga niyan is to get your votes. At pag nakuha nila ang boto ninyo, gagawin nila kahit anong gusto nila, wala silang pakialam sa buhay ninyo. So tandaan ninyo, at sabihin nyo sa mga kamag-anak nyo, sa mga kaibigan ninyo, and what not. Kapag ang kongresista or ang senador ay walang ibang ginawa, kundi mag-ayuda ng ayuda. Tapos yung ayuda na walang walang ayuda na talagang parang yung walang habas, alam mo yun? Something is wrong. 'Di ba? Something is terribly wrong pagka ganun. So kapag kunwari, naka-receive kayo ng ayuda na bonggam-bongga na parang ay, kagaya nito sinasabi ni Madam dito sa video na to. Ay, napakaswerte natin at nakatanggap tayo ng ayuda. Parang yung mga tao pa yung nagkaroon ng utang na loob 'di ba? Dahil nagkaroon sila ng ayuda mula kay Martin Romualdez, 'di ba? Sobrang doon ako nabubisit kay BBM Kasi ilang beses nang ine-encroach ni Tamby yung mga trabaho na dapat para sa executive, pero hindi pumapalag si BBM. Doon ako na-frustrate kay BBM. Parang ano ba naman, nakakawalang pag-asa naman to si BBM. 'Di ba? Sobrang naman nakakawalang pag-asa to. Yung rampa siya ng rampa nun sa rampa sa mga warehouse inspection, pumupunta ng palengke, ganyan. Buti nga tinigil na niya yun Buti nga tinigil-tigilan na ni Martin Romualdez Meron akong isang live noon na kasi ang ginagamit ni Martin Romualdez na justification, kaya siya nagpupunta sa warehouse, nagpupunta siya sa palengke, ganyan-ganyan. Yun daw ay part ng kanyang exercise
ng kanilang part daw ng HOR's power, oversight power. Part daw yun ng oversight power nila. Ganon. So, ano ba yung oversight power? Yung oversight yung oversight power ng legislature is yung titingnan nila kung yung batas na nilegislate nila ay nai-implement ba in accordance doon sa kanilang vision nung ito ay ginawa nila sa legislature. Ganyan. So, usually, ina-exercise yung oversight power nung committee na sakop yung legislation na yun. Ganon. So, for example, yung Committee on Trade, Kenemerlu, ganyan-ganyan. So, yun yung mag-aano ng price monitoring, ganyan, yung mga ginagawa ng DTI, ganyan-ganyan. Yun dapat yung mag-exercise ng oversight power over the implementation of laws na involving yung mga ganon. Hindi yung House Speaker. So, parang sobrang absurd na si House Speaker yung nag-exercise ng oversight power, ikaw yung supervisor ng mga committee. Ang nag-exercise ng oversight, dapat yung mga committee. Kasi yun yung nagre-review ng mga bills na isasampa sa plenaryo. So ngayon, in doing so, they need to exercise their oversight power, especially kapag lalo ni may mga bago-bagong batas. Sila dapat yun So ngayon, sobrang weird na ang trabaho kasi ng House Speaker ay parang para siyang supervisor ng mga congressmen. Yung Congress, meron niyang iba't ibang committee nakatalaga. 'Di ba? So ngayon, yung oversight function, yung oversight power, naka-lodge yun dun sa mga committees. Para magkaroon ng oversight duties itong si Tambi, ibig sabihin, dinelegate dapat ng committee yung oversight function sa kanya. So nakikita mo kung gaano siya ka-absurd, para siyang yung empleyado sa Jollibee, yung ang tawag dito yung clerk, yung cashier. Yung cashier doon sa Jollibee or yung taga-linis, taga-dish out ng mga plato, ganyan-ganyan, yung mga ganon. Basically, yun yung mga congressmen 'di ba? Yung cashier, taga-dish out, taga-linis ng CR, ganyan-ganyan, taga-mop ng floor, ganyan-ganyan. Yun yung mga iba't ibang congressman with their own committees. So basically, parang para sabihin ni Tambi na nag-exercise siya ng oversight function, ibig sabihin dapat inutusan siya noong cashier na, oy, supervisor, ikaw nga muna magbantay dito. Diba? Sobrang weird. Buti nga tinigil niya na yan Kasi talagang kaipalan talagang sagad. Sobrang sagad na kaipalan. In other words, Miss Joey, Pumba is feeling hawud. Ano nga yung Pumba? Isang paraan ng mga congressman is aregluhin o bayaran ng mga kalaban ng mayor para huwag nang tumakbo. In that way, walang campaign ang kalaban ng congressman sa mga sakop niyang LGU. Oh. Si Howard. Si Pumba pala. Pumba yung character sa Ayun. Hi Joey, anyari na ba kay Kong Marcoleta? Wala, iniintay ko lang rin na may mangyari kasi wala pang nangyayari. Wala pang nangyayari. Pero yata, may meron na siyang position tungkol doon sa whether or not. Kasi sabi niya, hindi niya susuportahan ang isang initiative, people's initiative na hindi naman talaga galing sa tao. Parang meron na yata siyang statement na gano'n Pero ang iniintay ko kasi sa kanya, may sinabi kasi siya doon sa first hearing ng Senate inquiry, may sinabi siya doon na kapag ka napatunayan na may kinalaman si Martin Romualdez doon sa People's Initiative, siya mismo ang mangunguna sa pagtawag ng resignation ni Martin Romualdez. Pumba, feeling hawud means naghahari-harian, parang gano'n. Okay. Ayun.
So, interesting nga yung magiging galaw ni Marcoleta kasi apparently yung INC, yung internal agreement sa INC, talagang ayaw nila ng PI altogether. Ganun. Ayun. Ganon din si Attorney Trixie kanina sa TikTok. I remember sabi ni Booger President, gumawa ng mga trabahong pang long term. Unfortunately, ang ginawa nila is pang short term lang, like yung ayuda at iba pa. Totoo. Tapos, yung volume ng ayuda na pinapamigay ngayon, sobrang dami. Parang nalampasan pa niya yung pandemic levels ayuda eh, di ba? Di ba? Kasi yung ayuda kasi nung yung ayuda kasi nung panahon ni PRRD, it was really necessary kasi ang dami talaga nawalan ng trabaho, hindi ka makalabas, kailangan mo talaga ng pera to survive, ganun. I think siguro kung meron mang pagkakamali doon yung Duterte administration is that hindi nila nalatagan ng guidelines hindi nila nalagyan ng limitasyon yung kung kailan at kung paano magbibigay ng ayuda lamang. Kasi parang unli ayuda eh. Basta maisip nila at feeling nila may pera, magpapaayuda lang sila, 'di ba? Kagaya ngayon, 500 billion putang ina for social amelioration lang. 'Di ba? I think alam na niya yung katotohanan tungkol sa PI at Ketambi. Baka naghihintay lang ng proper timing. Walang budget raw ang INFA pero maraming ayuda. Totoo. May 2 trillion additional utang, sabi ni Alex Go. May expiration yung ayuda sa panahon ni PRRD. Oo. Kumbaga, in-envision talaga nila that it's not going to happen all the time. Kumbaga, nag-call lang, first round of ayuda, pagkatapos yung next ulit, ganyan-ganyan. Akyat direct. Ayan. Hi, Direk! Ayan, Direk, baka gusto mo maki-join. Kwentuhan mo naman kami. Ayun. May nasa Tanok Festival si Senator Amy. Napanood ko yung yung speech niya. Kala ko iiyak na si Senator Amy doon sa speech niya eh. Pag meron silang maitim na plano, pinapaayuda. Pag meron silang maitim na plano, pinapauna ang ayuda, tapos may papagawa sa tao, sabi ni Happy Fam. Alam mo, yan, kinakatakot talaga yan. Kinakabahan ko talaga yan. Kinakabahan ko talaga yung ayuda nation na tayo. Alam mo yun? Sobrang ayuda nation na tayo. Parang we are raising a generation of pabigat. I'm so sorry. Diba? I'm sure yung iba kumukuha ng ayuda just simply because ayan binibigay ninyo eh. 'Di ba? Marami namang kumukuha ng ayuda na gano'n eh. Kung entitled ako, di sige kukunin ko 'yan, ganyan. Pero pinopromote talaga niya yung limos culture, alam mo 'yon. Yung bibigyan ka ng kaning baboy tapos ikaw pa yung may utang na loob. 'Di ba? Kaya kagaya nung kanina yung nagsasalita kanina sa Pinamalayan, napakaswerte natin na si House Speaker pang nagbigay ng ayuda. Tangina pera mo? Nation of Mendicant, sabi ni Antonio Torres. Unfortunately, narinig niyo yung kagabi actually, tinakil ko yun eh. Yung sinabi ni Stella Kimbo na
padre de pamilya daw si Martin Romualdez kasi inaalagaan daw ni Martin Romualdez ang mga kongresista, yung mga ganun. Parang, putang ina nyo, barkadahan lang pala yung gusto ninyo dyan sa House of Representatives. Ba't nandiyan pa kayo? Dapat nagtayo na lang kayo ng Friday Club. Magsama-sama kayo, di magpamilya kayo dyan or what not. Diba? Yun lang pala habol nyo dyan, magbarkadahan eh. I mean, nakakalimutan nyo ba na kayo ay representative ng mga tao at ang trabaho nyo dyan ay i-forward yung interest ng mga taong nire-represent nyo. Ayun. Prep for election using the ayuda as if it is their money, sabi ni Ann Williams. Donald Duck, the padre de pamilya of HOR. Ayun, nakakaloka. Nagtayo na lang sana sila ng fraternity, sabi ni Roger Evans. Oo nga di ba? Parang gusto niyo pala ganyan-ganyan, yung merong padre de pamilya, yung merong kinembot dyan, ganyan-ganyan. Nagtayo na lang sana kayo ng Friday Club. Diba? Yun lang rin pala yung magpapaligaya sa inyo. Yung gusto niyo, meron kayong circle of friends na merong padre de pamilya Diyos me. Yung relationship nyo, grabe kasi ito yung mga relationship nyo dyan sa yung mga naging kaibigan nyo dyan sa legislature, ganyan-ganyan, yung mga Oo, sige, we get it na meron kayong barkadahan dyan or meron kayong pagkakaibigan. Pero dapat hindi nyo nakakalimutan na first, representante kayo ng tao. Diba? Ayun. Sino to si Dargan Mercado at si Chos? Na device not connected si Chos. Ayan. Hello, Dargan Mercado. Hello po. Good evening sa lahat ng followers ni Ma'am Joy. Hello. Ayan. Hello. Kumusta ka naman? At ano ang gusto mong i-share? Kanina pa po ako nagdadakdak doon sa sa chat. Kasi sobrang nakakadaw ng araw na to. At parang hindi ba masamang magmura dito? Hindi naman. Nakaka-PI yung pangyayari doon sa probinsya namin ginagawa nila. Dahil tama nga yung naging topic natin kanina, yung nakakatakot nga yung parang magiging ayuda nation na tayo. Dahil totoo pong nangyayari yan. Actually, meron tayo noong yung mga, may mga nakakatulong naman na hindi naman natin nagkakailan. Yung may buti sana noon. Yung, alam mo yun, Dargan, buti ba nga sana kung yung ayuda, creative. Yung parang yung hindi lang yung nakabot ka lang ng isang bag ng pagkain, yung mga ganun. Yung sana yung creative yung ayuda, like, parang, di ba yung... 4-piece. Garden supply para sa isang barangay, ganyan, para sa community garden nila, ganon. Ayun. 'Di ba? Buti ba sana yung ganon sana, 'di ba? Yung kumbaga creative, ayuda pa rin siya, pero it promotes sustainability, yung mga ganyan. Yung hindi lang yung dole out. Yan, tama po. Ang problema po sa ayuda na binibigay ng gobyerno ngayon, ang questionable po din yung sustainability. Sustainable ba itong ginagawa na to or parang short term lang ba ito, pang first aid? Magtutuloy-tuloy ba ito? Ano ba yung magiging objective? Ano ba yung magiging output natin nito? May mga mapapag-aral ba tayo? Mapapagtapos na mga scientists, mga magagaling na engineers, mga nurse, mga ganon. So parang nangyayari. Parang kanina nga nangyari doon sa probinsya namin, bumisita si Tambaloslos. Agusan ba to? Opo. Ay, saan yung Sikihor? Sikihor sa ba yun? Opo. Sikihor. Kanina, nakakaputang ina talaga. Buisit na buisit ako. Habang nanonood ako, awang-awa ako doon sa mga tao. Alas 5 pa lang na madaling araw, hinakot nila. Pinagsusuot pa ng puting t-shirt, putang ina. Yung pera na yan is sa mga Pilipino naman. Ba't kailangan mag-uniform pa? Nakakainis. Tapos alas 5 lang madaling araw yung iba pumunta doon, umuwi na sila hapon. Grabe yung ginagawa nila. Yung pera naman to ng tao, bakit kailangan nilang papuntahin doon, hakutin?
pwede namang ipunta doon sa municipality na malapit sila. Awang-awa ko, umuwi kami kanina, nakita ko yung isang pumunta doon sa lugar, doon sa pinakasentro, doon sa pinapuntahan, pinagganapan nila nung parang nagmukhang meeting de avance ni Tamba. Ito ba yan? Nakakagalit kasi nadaanan namin na-disgrasya sa motor. Kitang-kita natin yung karton ng DSWD nandoon, nakahandusay doon sa gitna ng kalsada, buwisit na buwisit kami. Sabi ko, ano ba tong klase na to? Ano to? Ginagawa ba tayong pulubi ng mga tao na to? Patay gutom? Hindi naman to pera nila Pera natin to. Bakit kailangan tayong pahirapan? Papuntahin doon na madaling araw. Lahat talaga ng ayuda system, inirelease nung araw na yon. Tupad, EICPS, ano pa yung iba-iba doon. Lahat ng mga tulong na pwedeng ibigay ng araw na yon, ni-release same day. Organize ang pangyayari. Binigyan ng platform si Tambi ng kanyang congressman na kaalyado doon. Imagine, I really hate what is happening right now sa Pilipinas. Grabe. Ginagawa nilang patay gutom yung mga tao. Gusto nilang bilhin yung simpatsya, tinatapalan ng pera. Nasaan niya mga ayuda na yan nung panahon ng pandemic? Bakit walang ganun? Kaya, di ba? Pwede sana pinamigay lang nung panahon na para magkaroon ng magkaroon ng pera mga tao nung panahon na yun para lahat na may pera. Ngayon lang nagsisipaglabas, parang napakagarapal naman ng mga politician ngayon sa panahon ni Tamba. Actually, sa Bisaya, yung tambaloslos sa amin, sa Bisaya, may meaning yan Yung tambaloslos, ibig sabihin ng tambaloslos, alam mo, ano ibig sabihin sa Bisaya? Ano yan Monster. Monster yan sa mga Bisaya. Yung malaki yung bibig na kapag bumuka yung bibig niya, lalamunin yung tao. Yan yung para sa amin, yan yung ibig sabihin ng tampaluslos. Ganon talaga siya. Parang na-imagine ko, grabe tong tao na to. Ultimo, napakaliit na probinsya. Anyway, naintindihan ko, siguro yun ang kayang-kaya nila. Kasi uso doon ang vote buying Kaya siguro, naisipan na gawin natin to dito. Baka posibleng magkaroon tayo ng traction dito. Ganon ang ginawa nila. Grabe. May may mga kongresista pa raw na nag-fly papuntang Siquijor to show the support kay Martin Romualdez. Ay, grabe po. Opo. I don't know kung tapos na. Nagpa-concert pa. Lahat dinala doon yung concert. May concert, parang napaka-organized. Okay? Binigyan ng platform si Tambi para makapaglatag ng kanyang plataforma gamit ang DSWD. Sabi nga natin ito ay Pamilya Republic tong DSWD na to kasi nandyan sila namamayagpag. Which is, gamit na gamit talaga. Parang, siguro, nakikita ko yung theory, I don't know yung theory na, pahirapan muna natin to, pataasin natin yung bigas. After nito, maglalabas tayong mga ayuda para magmumukha tayong napakagagaling. Diba? Parang ganun ang nangyari Binili yung simpatsya ng tao. Kasi diba naman, 3,000 na yung bigas ngayon Pinahirapan niya yung mga tao, tsaka bibilhin. Bibigyan ng pera, pamumudmuran, para magmukha silang nag-solve sila sa problema. Ang tanong doon, hanggang kailan ba to? Totoo. Di ba? Itong, my God, magkano yung pinamigay? 2,500 per head. Pupunta ka doon, tapos umuulan pa. Ang layo-layo, yung iba galing pa sa bundok. Pinagmumukhang madaling araw. Bakit kailangan ganun? DSWD, bakit kailangan ganun ang gawin? Mayroon naman kayong mga satellite offices local sa LGU ninyo. Bakit hindi nyo na lang doon ipamigay? Bakit yung mga seniors kailangan nyo pang hakutin? Pumila doon ng umagang-umaga, matatapos hapon na. Ganun ang ginawa nila. Tapos pinag-a-advise pa nila, nagbaon kayo kasi baka matagalan. Putang ina. Pagbabaon nyo pa yung tao, bakit hindi nyo na pagbigyan ng pagkain? Food pack. Kung gusto nyo mangyari ng ganun. Naawalan talaga ako dun sa nadaanan namin sa kalsada kanina, humandusay. Sila na-disgrasya. Tapos nakikita ko yung karton ng DSWD, sabi ko, parang gusto ko maiyak. Sabi ko, grabe naman itong ginawa nila. Kailangan pag mag-grabe napakalayo, hindi naman yan dadanasin nila Kung nandun nag-stay doon sa kung saan ng lugar municipality nila, dapat hindi yan ganyan Ganun yung nasa isip ko. Anong klaseng anong klaseng government? Anong pusong meron? Sana bumangon si Lakay Ferdinand Marcos Sr. para sa Bisaya pa, kagon. Ang tawag sa amin ng ganun yung mga namayapa na bibigyan ng retribution yung paalala yung anak niya na hindi na tama yung nangyayari ngayon. Grabe.
At pang kasunod nito, after nito, napakahirap talaga yung situation na ginagawa nila ngayon. Hindi tama. Pera yung pinapamudmod. Ibig sabihin, ang nangyari sa Siquijor, para siyang meeting de avance. So, hinakot yung mga tao sa isang lugar para bigyan... Pinag-uniform pa na puti, all white daw. Dapat all white. Putang ina, anong pagtitiis? Kailangan pa bang mag-uniform para mamigay ng ayuda? Kasi di ba, for sure nga, I'm sure, after 2 to 3 days, lalabas yung video na yan sa cyberspace, papakita yung mga taong nandun, naka-uniform. Meron nga. Grabe. Ito nga teka, pakita ko ng mabilis. Ito. May report yung Manila Bulletin. Okay, kunin ko na lang yung picture. Ito galing dun sa event mismo. Ayan. Ito, picture to galing sa Manila Bulletin, yung pinakita ko kanina. Ito, yung mini-mention kanina ni Dargan na mga matatanda, pinapila, ganyan-ganyan, tapos galing pa sa malalayong lugar, ganon. Ay, medyo... Ito ba? Ito? Yan yung suot niya today? Yan, opo. Oo. Yang nandyan yung mag-amang governor at saka congressman. I have nothing against with the congressman and governor. Tumutulong naman sila, but I was so disappointed. Binigyan nila ng platform yung si Tambaluslos. Oo. So, I could understand. Congressman. Siyempre, nandun yung niya, bibigyan niya ng platform kasi congressman nga naman nandun. But I don't know what is the objective. Nandun si Tambaluslos, siya ba yung DSWD? Siya ba yung executive? 'Di ba? I would understand nandyan yung yung first lady kasi siya yung asawa nung executive pinakamataas na executive sa department, si BBM. Pero yung mukha niya, or I would understand yung asawa niya, yung yung congressman na to, si Leda, maintindihan ko kung nandyan, pero siya yung nangunguna. Sabi ko, ba't ano yung niya, legislative siya Yun na tama yung sinasabi mo, parang bakit yung ang legislative department yung mangunguna, siya ngayon nag-approve ng budget, bakit siya mismo rin yung mamimigay? Parang self-serving naman ata. Sobrang napakaaga para magpalapad. Oo. At nai-spend yung pera according dun sa wishes niya, 'di ba? Kaya nga nung nagkaroon ng problema sa Davao, 'di ba? Nung nagkaroon ng ng sunod-sunod na pag meron silang flash floods doon at saka baha, ganyan-ganyan, mga landslide, ganyan. Ilang araw na silang nakakaranas ng matinding doon, calamity. Si Tambi, automatic meron daw siyang 150 na emergency na pangtulong na ibinigay sa So parang sa akin, parang okay fine, so tulong yan 'di ba? So wala namang problema kung yung tulong makakarating sa kanyang tutulungan, kahit papaano tulong pa rin yan. Pero syempre, saan niya hinugot yung pera? 'Di ba? At saka bakit ikaw ang unang bibigyan? Dapat ang unang mong bibigyan ng itong gobyerno na to, kung saan mo ang lupalop kinuyang 150 million pesos, hindi ba dapat ang priority mo ay yung request ng local executive? Kasi yung local executive, siya yung nakakaalam kung ano yung extent ng problema doon sa mga lugar niya. Hindi naman kayo nag-uupisina doon sa Davao. Diba? Ba't kayo yung unang-unang magpapadala kami ng ayuda, food packs, kineme, ganyan-ganyan. Hindi ba yung mga food packs na yan, naka-ready na yan supposedly sa DSWD? Then let the DSWD coordinate with the local officials, with the local executive. Diba? Kaso nga po, may hidden agenda sila. I would understand, the money will fuel the purchasing power of the people. Doon sa probinsya namin, mabibili nila. But this is not sustainable. Hanggang kailan to? May jobs ba na na-create pagpunta niya dyan? Dapat I would understand, magtatayo siya ng pabrika doon, magtatayo siya ng agricultural school, magkakaroon ng, mag-i-invite ng maraming, kasi sa probinsya na yan, wala talagang factory yan. It's nabubuhay sa turismo. I would say, 90% ng GDP ng Siquijor, nakasalalay sa tourism. I would understand, magtatayo siya dyan ng hotel, inauguration, matutuwa ako. Pero yung ganyan,
napakagarapal, 2,500 magbibigay ng EICPS. Oo. Dargan, nandun ka sa event? Nagpunta ka ba dun sa event? Honestly, hindi ako nagpunta kasi hindi ko nagustuhan. Ayoko magpunta. But mayroon akong mga kamag-anak, mga tauhan na nagpunta doon. Oo. Okay. Hindi ko sila masabi, huwag kayo pumunta. Siyempre, pera yan. Sige, puntahin nyo, kolektahin nyo, pera nyo yan. Kunin nyo, pera nyo yan. That's your time na ano man lang kayo sa gobyerno, makaganti man lang kayo. Kunin nyo yung mga binayad, yung mga buwis na pinagdadagdag sa mga commodities nating VAT, kung VAT na yan, kung ano-ano pang mga buwis na patong sa pinagbibili mga commodities natin. Sige, kunin niya, that's your chance na ma-claim mga ayuda. Pero hindi talaga siya tama. Oo. Ang problema nito, nag-aaway-away na yung mga kabarangay. Bawat barangay nag-aaway. Alam mo kung bakit? Kasi nag-aaway sila. Bakit ito nakakapagbigay? EICPS, dapat ano ito? Tulong during, tulong sa panahon ng crisis. Diba? Kasi nagsipagtaasan nga yung mga commodities. Ang problema kasi, yung mga na-assign para mamili, para magbigyan ng ayuda yung mga tao na to, yung pinagpipili nila yung may mga asawa na seaman, may mga sasakyan. I'm not exaggerating this. Kasi nababasa ko. Nag-aaway sila. Nasaan kami, tapos biglang mag-announce sa cyberspace, nagkakagulo. Sana may isama na kami next time na yan. Kasi puro pamilya na lang paulit-ulit. Yun yung I mean, it causes chaos kasi hindi organized. At the same time, alam mo yun, kung sino yung malapit doon sa partido, yun yung ma-prioritize. Sana, kung magbibigay, wala ng political color. Kaso may color coding pa rin. Paulit-ulit. Kaya nagkakagulo yung mga tao. Natutuwa ako na nagkaroon sila ng ayuda, but ang impact noon kasi hindi maganda. Hindi napaka-short-sighted kasi, 'di ba? Napaka-short-sighted nung ayuda, ganun. So, may idea ka Dargan, kung gaano karami yung nagpunta? So far, hindi ko pa lang siya na pero Siquijor has 6 towns, municipalities, lahat yan. Lahat ng mga napili, hinakot papunta doon sa state college. Doon sila nag-conduct ng gathering. Nandoon puno. Umaga pa lang napaka-busy na nila. Ito pala 3,000 pala yung hinakot nila. A total kita mo, nakapag-aral ako sa school na yan. Yung gym nila. Oo. Kakasya nga yung na yan, yung mga yung ganong numbers, di ba? Parang 3,000. And tig to 2,000 daw ang binigay. 1,000 na cash. Pagkatapos 1,000 may mga groceries. Oo, na 25 kilogram na sako ng bigas. Oo. Kaya ganon. Pwede namang meron naman tayong mga distributing areas sa kada LGU, may DSWD naman tayo dyan. Oo. Pero napaka-organized talaga para magkaroon ng sinasabi nating tawag dito, napakita ng LGU, ng province of Siquijor, yung support kay Tambi. But I don't buy the idea na may purpose talaga siya doon na napakaganda na magkakaroon siya ng state of the nation's report sa legislative department kung ano yung mga accomplishment niya. Dapat yun ang mga mas may appreciate ko yun, pero yung front niya DSWD, tapos kung ano pa yung mga introduce niya, tapos siya pa yung nandun. Which is hindi nagre-reconcile yung purpose ng pagpunta mo doon, tapos DSWD, which is ang gulo na nga di ba? Oo. Nangyayari naman, hindi naman kailan na yung asawa niya napaka-active sa DSWD. Oo. Kung merong kang hiya sa sarili mo, di ba? Iwasan mo kasi ikaw ang speaker, which is needless to say, dapat naman ganun. Pero siguro napakakapal ng mukha, napakagarapal ng galawan nila. Ito nga ay napakasobra pa, grabe pa sa Dilawan.
Oo. Meron Parang walang hiya. Wala talagang hiya. Oo. Meron pang ginagamit nila yung power, which is, hindi, alam natin, lahat naman, I don't know, sana pag bumaba tong tao na to ay ulanin ng kaso. Para may magkaroon ng reckoning time. Dargan, wait lang ha. Meron pa raw pinamudmod na 3,000 na 10 million pesos sa 3,000 na small entrepreneurs. Yes. And 2,000 students in Siquijor. So, ang dami pala. Parang mga aabot pala ng almost, meron niyang yes, 10 million ang Siquijor province, nakatanggap sila. Nabasa ko rin yan. But 3,000 small entrepreneurs, 2,000 students. Tapos kanina 3,000 dun para sa bigas at saka sa 1,000 na cash. Kasi ang EICPS, meron niyang binibigay para sa mga estudyante. Oo. Sa mga seniors. Ganon. Pero naka-receive sila, which is good, nakatanggap sila ng something, but it is not because of dahil speaker ka, pera yan ng bayan pera ng bansa yan, so wala ka dapat yung mukha mo doon, nakabalandra doon sa sa screen. Ayun. Si Richard Paul Duran meron daw gustong i-share. Meron daw siyang gustong i-comment. Hello, Richard. Okay po. Yun. Yung rin po, itong nakaraang November po. Ganun din yung nangyari kay Miss Dargan sa amin. Dito sa Quezon City, sa District 3. Nagulat na lang ako kasi ito may paayuda siya. Yung yung mga congressman namin dito sa district namin. Tapos nalaman namin, mama, tupad din siya. Anong nangyari doon? Parang nabigyan kung sino yung kaalyado ng kapitan namin. Kasi yung kapitan namin ngayon, yung mga nanalo. Tapos sila yung nabigyan lang. Tapos, marami kami dito, ma'am, parang, tapos kaming mga hindi bumoto doon sa parang nakalista yung talagang pangalan namin na, yung mga yan, hindi bumoto yan. Kasi yung nangyari, yung kapitan namin. Identified, oo. Parang yung kapitan namin dito, nakaalyado kay Tambi. Kasi nagulat kami na, kasi sabi, insta namin, pitipalista ng pangalan mo doon, gano'n. Yung mga namin, kapitbahay, ganyan. Lista daw namin pangalan namin, baka may, kasi nakadalawang yan, ma'am, dalawang paayuda yan. Una, 2,000 noong November, tapos meron din yung December, may 2,000 ulit, at may pabigas pa. Ayun, feel ko yung bigas na yun yung mga nakulimpat nila na bigas, na parang na-cord yata yun. Ang dami, parang sako-sako, pinamimigay na isang tao, isang sako. Ganun yung pinamimigay nila. Kaya, tas sakit ako, napansin ko na lang yan, na biglang dumating si Tampi sa amin na, huwag kakalimutan, ganyan, si Congressman, ganyan, mahitin naman ba? Pero dito to, hindi naman namin to Congressman. Nagulat na ako, pero never ako nabigyan kasi nandun po ako sa labas ng eskwelahan, sa eskwelahan yan Parang narinig ko na, galing akong trabaho. Sabi ko, ba't dito itong mga to? Tapos tanong ako dun sa mga nakatambay sa labas. Si Martin Romualdez sa pamigay ng ganyan. Okay. Sabi kong ganun. Tapos yung kumakalat na yung na yan, madam. Tapos marami ka ng live, ganyan. Na may Apple daw si Martin Romualdez, ganyan. Doon ko lang na-realize. Actually, may picture pa nga ako Nakabalandra yun sa eskwelahan Tapos nakabalandra talaga yung mukha na. Every yun, madam. Parang pag wala ka nun sa linggong doon, parang every weekend, tuwing Saturday, Sunday, yung bigayan nila. Buong November hanggang December yan. Ganun yung nangyari sa amin. At 2 beses yan, kada So, naramdaman ko yung inis. Naramdaman ko, ba't nakayos naman ito? Ba't parang, parang may parang naririnig ko yung mga conversation, yung live ni ma'am na, naghahanda na tong to, itong si Tambi, naghahanda to. Ang masama, yung umefekto at makakuha nga talaga siya ng boto. Yes, yun yung nakakatakot. Ito nakaraan din, madam. Meron na naman.
paano tawag doon, sabi sa akin ng ate ko, parista ka daw doon, may parang grocery, parang, naglilinis ako, parang nabibisbel ka na akong trabaho, naglilinis po ako. Kaya nga nang inano ko yan, parang, pakakayuyo ko, hindi akong papalista dyan, ba't akong papalista dyan? Sabi kong gano'n. Sabi ko, ano yung kailangan ng lista-lista malakas na yung background noise mo, Richard. Sige po ma'am, papasok na rin po ako. So, ayun yung share ko. Babay po. Kasi naka-lunch lang ako. Okay. Ayan. O sige, buti umabot ka at nagka-moment ka. Ayan. Buti na lang pumasok sa lunch break mo. O, ayan. Nasa labas daw kasi siya. So, pagbigyan niyo na guys, at least naka-join sa at na-share niya yung niya, yung nag-piece niya. Nakakatakot, no? Yung grabe yung well, unang-una, ang lalim ng bulsa ni Tambi, no? Para makapagpamigay ng ayuda ng bonggang-bongga. Ang lalim ng bulsa niya. Diyos me. Ang scary. Nauubos yung pera natin sa mga ganitong bagay. Ano yung gagastusin natin para dun sa mga project that are supposed to last? Diba? Walang tayong pera para dun. Ayan na. Ginawa ng ulam. Tumaas nga approval ratings niya, sabi ni si Haya. Nakakatakot, no? Nakakatakot. Sa totoo lang, no, we really have to talk about this dun sa mga pamilya natin, sa mga kaibigan, sa mga may kasi matalino yung approach nila. Kasi yung approach nila, nagbibigay ng tulong. Ngayon, pag ikaw, sabihin mo na parang, dapat hindi ganyan. Lo, ang sama-sama mo naman, nagbibigay na nga ng tulong, tapos ayaw mo pa, ganyan. So, you really have to be very, very patient in explaining to them na, okay, ganito po. Yung mga perang binibigay sa inyo, ay pera na dapat gagamitin na sana natin para sa mga infrastruktura na mas magpapaganda ng ekonomiya natin. Anong pinili nila? Ang pinili nila, bigyan ka ng ayuda. Okay. So, thank you, good for you, naka-receive ka ng ayuda. Pero, wala tayong infrastruktura. Diba? Wala tayong trend. Diba? Or yung mga iba pang mga bagay na dapat ipatayo or ipatayo ng gobyernong to para sa mas maraming opportunity na ibigay sa lahat. 'Di ba? Kailangan po nating tiyagain lahat ng mga friends natin na kausapin sila tungkol sa bagay. Nakakatakot. Tapos umi-effect na nga tumataas nga yung ratings ni Martin . So, na-exploit yung ignorance ng karamihan sa mga Pilipino. Ayun.